Ipakikita ko sa iyo ang isang malinaw na halimbawa kung paano tahimik binabago ng China ang kinabukasan ng mundo. Kapag tinapos mo ang video na ito, malalaman mong hindi lang nakikipagkumpetensya ang China sa teknolohiya. Sila na ang nagtatakda ng direksyon nito. Ngayon, magsisimula ang kwento natin sa isang bagay na madalas hindi napapansin sa labas ng China, ang taunang Chinese New Year Gala. Ang palabas na ito ay ipinalalabas sa buong China tuwing pinaka-importanteng holiday ng bansa. At hindi lang ito basta-bastang palabas sa TV. Isa ito sa pinakamaraming pinapanood na palabas sa mundo, na may higit 23 bilyong views sa lahat ng media platforms. Nagtipon ang mga pamilyang Chino upang manood ng musika, sayaw, at komedya para sa simula ng bagong lunar na taon. Ngunit noong 2025, may kakaibang ginawa ang China. Ipinakilala ang mga humanoid na robot, pagkakataon para ipakita ng China ang teknolohiya nito sa bansa at mundo. Noong nakaraang taon, sabay-sabay nagmarcha at sumayaw ang mga robot sa entablado, kumakaway ng pulang bandila. Nakinatuwa ng mga manunood at nagdala ng bagong teknolohiyang elemento sa palabas sa China na nagsimula noong 1983. Dito naging kapanapanabik ang kwento. Pagkalipas ng 12 buwan, inilunsad ng 2026 na Spring Festival Gala ang bagong serye ng humanoid robots. Tingnan mo ang nakakabilib na progreso ng mga inhinyero ng China sa loob ng isang taon. Ang mga robot na ito ay gumagalaw ng eksakto. Ginagawa ang ilan sa pinakakomplikadong galaw na nakita mula sa robot. Nagsasagawa sila ng backflip, gumagawa ng advanced na kung fu, mabilis tumakbo, tumalon sa pader, mag-somersault, at lumapag ng balanse. Sa likod ng palabas, may matibay na estratehiyang pang-industriya. Tumataya ang Beijing sa robotics para mapataas ang produktibidad dahil sa tumatandang lakas paggawa. 4 sa nangungunang kumpanya ng robotics sa China, Unitree, Galbot, Notix at Magic Lab ang nasa likod ng palabas ngayong taon. Noong nakaraang taon, umabot sa 13,000 humanoid robots ang naipadala sa buong mundo. At kamangha-mangha, 70% nito ay mula sa China. Inaasahan ng Morgan Stanley na higit doble ang benta ng humanoid robot mula China ngayong taon, aabot sa 28,000 unit. Dapat nating bigyang pansin ang mga hakbang ni Xi Jinping, Pangulo ng China, na nakipagkita sa 5 tagapagtatag ng robotic startup noong nakaraang taon. Mahalagang tandaan ito dahil ang Pangulo ng China ay nakikipagkita lang sa mga kumpanyang mahalaga sa pambansang ambisyon, tulad ng AI at semiconductors. Muli na naman nating nasasaksihan na nauungusan tayo ng China sa isang bagong industriya na magkakaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng ating mundo. Tingnan mo ang chart na ito at makikita mo ang matinding kalamangan ng Unitree at Agibot, mga kumpanyang Chino. Sa kabilang banda, ang mga kumpanyang Amerikano sa robotics tulad ng Tesla ay nakapaghatid ng 450 robot lang. Si Elon Musk, pinakaproduktibong negosyante ng Amerika, ay nagsabing pambihira at next level ang pag-unlad ng China. At kailangan kong maging tapat, tama ang mga sinabi ni Elon. Ngayon, pwede kang umorder ng mga robot sa Amazon mula China at ipadala ito sa bahay mo sa US ngayon mismo. Iyan ang tinatawag na first mover advantage. Sa ngayon, nagsisimula pa lang ang industriya ng humanoid robots at malayo pa sa buong potensyal ang mga ito. Ang produktibidad ng mga robot na ito ay kasalukuyang nasa 30 hanggang 40% lamang kumpara sa isang manggagawang tao. Bukod pa rito, ang tagal ng baterya ng mga robot na ito ay tumatagal lang ng 2 hanggang 3 oras. Gusto ko lang ipaalala kung gaano kalaki ang progreso nitong nakaraang 12 buwan. Ano kaya ang mangyayari sa mga robot sa susunod na 5 hanggang 10 taon? Napakalaki ng potensyal nito at posibleng baguhin ng lubusan ng hinaharap ng maraming industriya at ating araw-araw na pamumuhay. Pero kung magiging tapat ako, medyo nakakatakot din makita kung gaano kabilis nagbabago ang mga bagay sa ating bagong mundo. Pero ngayon, ang tanong ay, kaya ba talagang gawin ito ng China? Kaya bang sistematikong pamunuan ng China ang industriya ng robotics papunta sa hinaharap? Sa tingin ko ang sagot sa tanong na ito ay isang matibay na oo. Para sa isang interesting case study, balikan natin ang 2009 nang ang electric vehicle ng China ay tinuturing pang biro. Pinagtawanan ni Elon Musk ang mga sasakyan ng BYD at sinabing hindi dapat mag-alala ang Tesla dahil hindi raw kaya ng teknolohiya ng BYD tapatan ang kalidad ng Tesla. Huwag niyo sana akong masamain, magaling talagang kumpanya ang Tesla. Sa katunayan, gumagamit ako ng Tesla dito sa US. Ngayon, mas maraming nabebentang sasakyan ng BYD sa mundo kumpara sa Tesla. Ang China ang naging leader ng industriya ng EV sa mundo. Ganito ang resulta kapag minamaliit mo ang pamahalaan ng China at kakayahan nitong tukuyin ang mahahalagang industriya para sa hinaharap ng ekonomiya. Kapag binibigyang prioridad ng China ang isang industriya,
Nagkakaroon ng insentibo ang mga kumpanya na tugunan ang mga pangangailangang iyon. Binibigyan ng paborableng mga patakaran sa buwis ang mga korporasyon. Tumatanggap ng subsidya mula gobyerno ang mga tagapagtatag para mapabilis ang inobasyon. Kaya nade-develop ang industriya at nagiging mahalaga sa ekonomiya ng Tsina. Pero syempre, marami ang nababahala tungkol dito sa kanluran. Ilang araw matapos ang insidente, nagtanong ang The Guardian kung dapat ba tayong mabahala sa paggawa ng mga robot ng Tsina. Nakaka-frustrate dahil laging pinupunan ng Western media ang anumang gawin ng Tsina. Hindi ko malilimutan ang tweet ng Bloomberg Asia, ilang taon na ang nakalipas nagbabala, mas mabilis at mas mura ginagamot ng Tsina ang cancer kaysa sa iba. May ilan na nag-aalala na baka masyadong mabilis sila. Tigilan nyo nga ako. Nakakatawa ang irony dito. Marami sa mga nagpapanik ngayon sa mga robot ng Tsina ay sila ring nanlait dito dati dahil di raw kayang gumawa ng magagandang AI foundation models. Una, sinasabi nilang di kayang mag-innovate ng Tsina. Sinasabi nilang gaya-gaya lang ang bansa nila, pero ngayon sinasabi naman nilang delikado na tayo. Pero sa totoo lang, wala namang silbi ang alinman sa dalawang reaksyon na yan. Nabasa ko ang isang artikulo ni Ray Xu, isang Chinese engineer na nagtrabaho sa Xiaomi at naging founding team member ng Intel. Sabi niya, sumikat ang mga robot sa Spring Festival Gala, ngunit mali ang ilang opinyon dito. Ilalagay ko lahat ng artikulo at pinagkunan sa description sa ibaba. Nagbigay si Ray Xu ng linaw sa debating ito. Sabi niya, ang dahilan kung bakit nangunguna ang China sa robotics ay pareho ng dahilan kung bakit nangunguna ang USA sa AI at iyon ay ang infrastruktura. Ang US ang may pinakamaraming AI GPU kaya mas advanced ang AI experiments ng kanilang mga laboratorio. Samantala, ang China ang may pinakasiksik na hardware supply chain sa buong mundo. Kaya mas maraming robot ang kayang sirain ng mga Chinese na team, mas maraming kakaibang bagay ang kayang subukan, at mas mabilis silang nakakabawi. Mabilis umunlad ang mga robot ng China nitong 12 buwan, hindi lang dahil sa katalinuhan, kundi dahil kaya nilang magkamali ng mura at mabilis bumawi. Halos 20 taon na akong nagtatrabaho at bumibiyahe sa China, at karamihan sa mga taga-kanluran ay hindi alam kung gaano ka-advanced ang supply chain dito. Kung titingnan mo ang Pearl River Delta sa paligid ng Shenzhen, at ang Yangtze River Delta sa paligid ng Shanghai at Hangzhou kung saan base ang Unit 3, ang dalawang cluster na ito ay gumagawa ng mga motor, sensor, actuator, at custom na circuit board sa bilis na parang nandadaya na. Kapag nais subukan ng kumpanyang Chino na Unit 3 ang bagong joint o kumuha ng piyesa para sa robot, pwede lang silang maglakad sa kalsada at makuha agad ang kailangan nila. Ilang taon na ang nakalipas, gumawa ako ng YouTube video tungkol sa isang kahangahangang kumpanyang tela sa China. Ang kalito ay pagmamay-ari ng dalawang negosyante, isa mula China at isa mula Norway. Nakaabot sa mahigit 1.3 million views sa YouTube ang video na ito. At ito ang paborito kong nagawa dahil nakita ko ng personal ang operasyon ng mga pabrika sa China. Matagumpay ang kalito at industriya ng tela sa China dahil sa kanilang infrastruktura. Kung kailangan ng team ng kalito ng butones, tela, sinulid, o ibang materyales, nasa loob lang ito ng 30 minutong biyahe mula sa pabrika. Ito ang kalamangan ng China, kaya mabilis itong umuunlad sa maraming industriya. Pero paano ang pinansyal na suporta ng gobyerno? Isa rin itong maling akala na dapat nating itama. Madalas akusahan ng mga kritiko ang Huawei, pinakamalaking tech company ng China, na tinutulungan sila ng gobyerno sa pinansyal na aspeto kaya sila naging matagumpay. Tamad ang ganitong isip dahil hindi naman mahirap ang Estados Unidos. Mas malaki ang kapital, mas maraming pondo, at mas sopistikado ang mga mamumuhunan sa Silicon Valley kaysa Chinese venture ecosystem ngayon. Kung simpleng paligsahan lang ng paggastos, panalo sana ang Estados Unidos. Pero hindi dami ng pera ang mahalaga, kundi kung gaano kalayo mararating nito. Ipinaliwanag ito ni Ray Xu. Sa Bay Area, ang $1,000,000 ay sapat lang sa ilang buwang operasyon at isang malaking hardware iteration. Sa Shenzhen, makakakuha ka ng 10 iteration sa parehong halaga. Parehong inhinyero at ideya, pero ibang-iba ang resulta. Habang todo si Elon Musk sa humanoid robots at tinitingnang abot sa $25 trillion ang market cap ng Tesla, kung lumaki ang benta, aminado siyang aabutin pa ng mahigit 2 taon bago magsimula ang malaking produksyon. At sa isang industriya na ganito kabilis ang pagbabago, ang 2 taon ay parang isang habambuhay. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta isa pang niche na tech na produkto. Kung lumago ang humanoid robotics gaya ng tantiya ng analyst, maaari itong lumaki gaya ng semiconductor industry at maging isa sa pinakamalaki at pinakakumikitang sektor sa mundo. May ilang taon ng lamang ang China at hindi lumiliit kundi lumalaki pa ang agwat. Isang salita lang ang dahilan, infrastruktura.
Sa inhinyeriya, ang pangmatagalang kalamangan ay hindi nagmumula sa hype. Nagmumula ito sa paulit-ulit na proseso. Ang bansang kayang magtayo ng mas mabilis, mag-test ng mas mabilis, mabigo ng mas mabilis, at muling magtayo ng mas mabilis ang siyang magwawagi. Naitayo na ng China ang ekosistemang nagpapalakas ng kanilang robotics. Kaya posibleng hindi pansamantala kundi estruktural ang kalamangan nila. Hindi lang ito para sa robotics. Apektado rin halos lahat ng mahalagang teknolohiya na huhubog sa susunod na industrial na panahon. Pero marahil ang pinakamahalagang bagay na dapat maintindihan tungkol sa industriya ng robotics ng China ay maaari nitong masolusyunan ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng bansa sa hinaharap. Ang tumatanda nitong populasyon at isa sa pinakamababang birth rate sa buong mundo. Siguradong narinig mo na ang malaking problema na kinakaharap ngayon ng China dahil sa isa sa pinakamababang birth rate sa buong mundo. Ayon sa Scientific American, posibleng mangalahati ang populasyon ng China pagsapit ng 2,100. Ang pagbababa ng populasyon ng China ay krisis o oportunidad? Malaking oportunidad ito para sa China dahil kahit bumaba pa ng 30 hanggang 50% ang populasyon sa loob ng 75 taon, may mga hakbang na silang ginawa para palitan ang mga mawawalang manggagawa sa industriya. Hindi napapansin ng karamihan sa mga analyst sa kanluran na hindi para magpakitang gilas sa TV ang robotics ng China. Ginagawa nila ito dahil kailangan nila. Ang pagtanda ng lakas paggawa ay nagdudulot ng kakulangan ng manggagawa sa pabrika, lohistika at tagapag-alaga. Kung lumawak ang automation, hindi lang nababalanse ng China ang pagbaba ng populasyon. Magiging unang malaking ekonomiya rin ito na mag-industrialize ng humanoid na paggawa sa malakihang antas. Kung mangyari iyon, hindi lang teknolohikal kundi pati pang ekonomiya at pang geopolitika ang bentahe. Mga kaibigan, gaya ng dati, gusto kong magpasalamat sa inyong napakagandang suporta at sa pag-abot ninyo sa puntong ito ng video. Kung hindi mo pa nagagawa, i-click ang mga link sa ibaba at mag-subscribe sa aming libreng geopolitics newsletter para laging updated sa China at geopolitics sa mundo. Salamat ulit sa suporta at inaasahan kong magkita tayo sa susunod na video.